Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Romar. Walang eksaktong taon, probinsya ng Romblon. Mukhang sunod-sunod na ho yung pasyente niyong nabibiktima ng barang ah. Ano kaya nangyayari? Wika ni Romar. Napansin mo din pala. 3 araw na ang nakakalipas. Puro biktima ng barang ang nagpapagamot sa akin. Etong huli, dumayo pa sa kabilang probinsya. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero malakas ang kutob ko. Isang baguang mambabarang ang gumagawa nito. Wika ni Mang Cardo. Kung meron man, edi malalaman sa kanto na may baguhan dito sa atin. Pero wala naman ako nakita o narinig eh. Maaring hindi pa siya nagpapakita sa ngayon sa mga taga-baryo. Pero alam ko ang ganitong uri ng kaganapan. Baguhan lang ang may kakayahan na gumawa ng ganito. Oo nga, mantakin mo, 6 na tao, sunod-sunod. Hindi lang yon, iisang pamamaraan lang ang ginagamit niya. Sino kaya ang lintik na yon? Teka lolo, bakit hindi mo patayin? Mautak ang damuho. Sa oras na maramdaman niyang sinisimulan ko ng gamutin ng biktima, kinakalas ng mambabarang ang sumpa, kaya hindi ko siya mahuli. Kung nandito lang sana si Tio Gadwin, mabilis nating mahanap yung mambabarang na yun eh. Masyadong abala ang taong yun sa sarili niyang buhay. Tinalikuran na ba talaga niya ang panggagamot, Manong? Sayang naman yung husay niya. Hindi ako sigurado kung ano ang laman ng isipan ng tiyuhin mo. Hinahayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin. Ayokong pilitin ng isang tao sa bagay na ayaw niya. Kung sa bagay, tama nga po kayo. Nakakapanghinayang lang kasi yung talento ni Tio Gadwin. Ay nako, wag na muna nating pag-usapan ng taong yon. Nakakasama ng loob eh. Yan ka na nga muna. Magpapahinga na muna ako. Maya-maya darating na ang pasyente. Nang mga panong ito, nakatira si Romar sa kanyang lolong si Mang Cardo. Kilalang manggagamot sa lugar. Dalubhasa sa panggagamot ng mga napaglaruan ng elemento at barang. Madalas lapitan ng kanyang mga kababaryo para humingi ng tulong. Lalo na kapag may nararamdaman ang mga ito na sakit. May nag-iisang anak si Mang Cardo na tinuruan niya ng lahat ng nalalaman. Kaso nga lang piniling umalis sa kanilang lugar upang hanapin ang sarili. Ilang taon na rin ang nakakalipas simula nang umalis ito. Hindi na umasa si Mang Cardo na babalik pa. Pero hindi naman nawalan ng pag-asa si Romar. Alam niyang darating ang panahon na muling babalik ang tiyuhin. Romar, ihanda mo na ang sala at maya-maya papasok na ang mga pasyente. Siguradong marami na naman tayong gagamutin. Nalinis ko na po yun, Lolo. Naroon na rin po magamit mo. Mabuti naman. Teka sandali lang. Tatapusin ko lang ang pagdarasal. Sasabihan ko na lang po mga tao, Lolo. Maiwan ko na po kayo. Lumabas si Romar upang kausapin ang mga pasyente. Karaniwan sa mga ito ay mga parokyano, pinapabalik ng matanda para malaman ang kinalabasan ng unang panggagamot. Ngunit napansin ni Romar ang isang lalaki na nakasuot ng sirasirang sombrerong dibanig. Noon niya lang nakita ang taong iyon, kaya hindi ito nilubayan ng tingin. Ilang minuto ang nakalipas. Pinatawag na ni Mang Cardo ang unang pasyente. Pinapasok naman ito ni Romar. Ngunit hindi pa rin inaalis ang tingin sa lalaki. Nakakailang pasyente na si Mang Cardo, ngunit naroon pa rin ang lalaki. Ang buong akala ng binata ay nakapila din ito. Kaso nga lang ilang beses na siyang nilampasan ng ibang magpapagamot. Dito na nagpasya si Romar na lapitan ang lalaki. Habang papalapit ang binata, tila nakaramdam ito ng hindi maganda. Tuluyang bumagsak ang katawan ng binata, nawala ng malay.
Hindi na alam ng binata ang susunod na nangyari. Nagising na lang ito. Nakahiga na sa mahabang upuan ni Mang Cardo. Ano bang iniisip mo, Romar? Bakit mo kinumpronta ang isang taong may mataas na kakayahan? Tanong ng matanda. Dito na naalala ni Romar ang nangyari. Teka, hindi ko siya kinumpronta, Lo. Papalapit pa lang ako sa taong yun. Bigla na lang dumilim yung paningin ko eh. Pagkatapos nun, hindi ko na alam kung ano nangyari. Walang nakakakilala sa taong yon, kahit sino sa mga naging pasyente natin. Pero alam ko, meron siyang mataas na kaalaman. Ang ginawa niya sa'yo ay isang uri ng tigalpo. Tigalpo? Ano po yun? Isang uri ng kakayahan. Dasal o salitang ibinabato sa pamamagitan ng pag-ihip o simpleng pagbulong sa hangin. Normal na mawalan ka ng malay dahil wala kang suot na depensa. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag mong tatanggalin ang pangontrang ibinigay ko. Nakaligtaan ko po kasing isuot eh. Pasensya na po ah. Pero sino kaya yung taong yun? Walang nakakalam, Umara. Kung maayos na ang pakiramdam mo, magligpit na tayo. Nagsipag-uwian ng mga pasyente. Pinabalik ko na lang bukas. Ang iba, natakot sa nangyari sa'yo. Kung nandito lang sana si Tio Gadwin, wala ka ba ibang bukang bibig kung hindi ang tsuhin mo? Alam mo, Romar, hindi na babalik ang taong yon. Tinalikuran niya ang pagiging manggagamot. Hindi po tayo sigurado, Lolo. Maaaring hinahanap lang ni Tio Gadwin ang sarili niya. Ano pa ba ang kailangan niyang hanapin? Malinaw na ang tadhanang nakalatag sa kanya, pero hindi niya ito makita. Wala nang makakagamot sa taong nagbubulag-bulagan. Hindi na naituloy ni Cardo ang pakikipag-usap dahil alam niya na magagalit lang si Mang Cardo. Ito ang naging reaksyon ng matanda sa tuwing napag-uusapan ang kanyang anak. Kinabukasan muling inabangan ni Romar ang pagdating ng lalaki, kaso nga lang hindi ito nagpakita. Ganon din ang mga sumunod na araw. Sa isip ng dalawa, maaaring napadaan lang ito. Inobserba ng pamamaraan ng panggagamot ni Mang Cardo. Pero ilang linggo ang lumipas. Wala namang nangyaring kakaiba. Maliban sa mga tipikal na kasong ginagamot ni Mang Cardo, nasanay na din si Romar sa mga sanib at laro ng mga engkanto. Unti-unti na rin siyang nasasanay sa mga pasyenteng biktima ng barang. Habang tumatagal, talagang parami ng parami ah. Ano bang gustong palabasin ng mambabarang na yan? Mukhang hinahamon kaya ta, Lolo ah. Yan din ang pakiramdam ko. Pero isang bagay lang ang gumugulo sa aking isipan. Kung talagang hinahamon ako ng mambabarang, bakit hindi niya gawin ng harapan? Sa kabila ng murang edad, malawak na ang pag-unawa ni Romar sa mga bagay-bagay, kaya hindi niya tinigilan ang pag-iisip ng mga dahilan kung bakit ginagawa ito ng mambabarang. Nang mga sumunod na araw, napag-utusan ni Mang Cardo ang binata na kumuha ng ilang halamang gamot sa gubat. Kabisado na ni Romar ang daan kung saan ito makukuha ni Mang Cardo. At habang nangunguha ng mga halamang gamot, naramdaman ni Romar ang pag-init ng suot na pangontra. Dali-daling tumayo ang binata at hinawakan ang dalang itak. Magpakita ka. Alam kong nandyan ka. Anong kailangan mo? Maya-maya ay nakarinig ito ng mga kaluskos. Napuputol na ang tuyong sanga. Napakatapang mo naman. Pero walang magagawa ang talim ng itak mo sa akin. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Simple lang. Gusto kong iatid mo ang mensahe ko sa matandang manggagamot. Biglang nanigas ang katawan ni Romar. Nabitawan nito ang hawak na itak. Pilit iginagalaw ng binata ang mga kamay, ngunit tila may kung anong nakapigil dito. Huwag mo nang pilitin pang gumalaw dahil lalo ka lang masasaktan.
Sabihin mo kay Mang Cardo, palabasin niya si Gadwin kung ayaw niyang matikman ng kalupitan ko. Wika ng lalaki habang naglalakad paikot kay Romar. Nagawang igalaw ng binata ang mga kamay. Sinubukang suntukin ng lalaki, kaso nga lang nakaiwas ito. Sino ka ba? Bakit mo kilala si Gadwin? Kilala ako ni Gadwin at kung gusto niyong matapos na ang lahat ng ito, iparating niyo sa kanya ang hamon ko. Matapos magsalita, kagad siyang naglaho. Sinigurado ni Romar na walang nakasunod sa kanya. Dali-daling umuwi at sinabi sa matanda ang nangyari. Totoo ba ang sinasabi mo, Romar? Paano niyang nakilala si Gadwin? Yan nga din po ang tanong ko, Lolo. Baka minsan na silang nagkaharap ni Tio Gadwin. Baka kung anong kalokohan ang ginawa ni Gadwin, malilintikan talaga sa akin ang tiyuhin mo. Kaso hindi natin alam kung nasaan siya. Wala din akong magagawa dahil wala akong ideya kung saan nagsuot ang damuhong yon. Gusto niyo po ba hanapin ko? Magsasayang ka lang ng oras at pagod, Romara. Mas makakabuti kung paghahandaan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Hindi ho ba kayo natatakot? Baka sa susunod na pag-atake ng mambabarang na yon, mas malala pa ang gawin niya, Lolo. Natatakot din ako at inaasahan ko na ang mga mangyayari. Kaya nga kailangan nating maging alisto. Sa kabila ng pagbabawal ni Mang Cardo, nagpa siya si Romar na hanapin ang tiyuhin. Natatakot ito sa mga posibleng mangyari, lalo pat nagawa nitong lusutan ang depensa ng suot na pangontra ni Romar. Hindi nawala sa isip ng binata ang itsura ng lalaki. Bigla itong napatayo sa kinahigaan nang mapagtanto na iba ang taong yon sa lalaking pumunta sa kanila. Dali-dali itong lumabas ng silid. Saktong nasa sala pala si Mang Cardo. Lolo, naalala mo yung lalaki nagpunta dito nung nakaraan? Yung nagbato ng tigal po sa akin? Ngayon ko lang po napagtanto, magkaiba sila eh. Nakita kong itsura ng taong yon at masasabi ko, iba din yung nakita ko sa gubat kanina. Sa palagay ko, iisang tao lang sila. May kakayahan na magpalit ng anyo at manggaya ng ibang imahe ang mga mambabarang. Isa ito sa natural nilang kakayahan. Ginagamit nila ito upang hindi madaling makilala, kaya huwag kang magpapalinlang. Hindi, Lolo. Alam kong ibang tao rin yung nakita ko sa gubat. Mas magaan ng puwersang ginamit nung nauna kaysa dito sa isa. Ramdam ko ang lakas na matigalpo niya, pero doon sa una, payapa ang pakiramdam ko eh. Bakit ngayon mo lang sinabi? Pasensya na po, Lolo. Ngayon ko lang din naisip eh. Mukhang may ideya na ako kung sino ang taong pumunta dito. Sino po, Lolo? Ang Tio Gadwin mo. Ngayon hindi na ako nag-aalala dahil alam kong nandyan lang siya sa paligid. Si Tio Gadwin? Kung siya yun, bakit hindi niya ako hinayaang makalapit? Siguradong may matinding dahilan sa ginagawa niya. Ano man yon, ipagpasalamat na lang natin na kahit papano, hindi nakalimot ang tiyuhin mo. Kaya pala pamilyar ang presensya ng taong yon. Kung ganun, nararamdaman mo siya, Lolo? Oo, pero hindi ko nagaanong binigyan ng pansin. Kinabukasan, nagpatuloy sa normal na gawain ang maglolo. Maraming pasyente ang nagpunta. At gaya ng sinabi ni Romar, bumalik ang mga pasyente nitong nabiktima ng barang. At sa pagkakataong iyon, mas malala ang ginawa ng kalaban. Lolo, mukhang nagkatotoo yung sinabi ng tao ah. Hindi ako nababahala, Romar. Alam ko ang gagawin, kaya huwag kang matakot. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo, Lolo. Alam ko makakayanan mo ang hamon ng taong yun. At isa pa, nandyan naman si Tio Gadwin. Hindi niya tayo papabayaan. Magtiwala ka lang sa tiyuhin mo.
Ngayon alam ko na kung bakit hindi siya nagpakita sa loob ng maraming taon. Nagpapalakas ang taong yon at nag-aral pa ng ibang kalaman. Sa bawat araw na nagdaan, patuloy na lumala ang kondisyon ng mga pasyente. Ngunit nanatiling kalmado si Mang Cardo. Bagaman nagagawa niyang lunasan ang mga sakit, paulit-ulit lang itong bumabalik. Unti-unting nararamdaman ng matanda ang panghihina. Hanggang isang araw, kusa nang bumagsak ang katawan. Romar, sabihan mo mga magpapagamot. Hindi ko sila mahaharap ngayong araw. Humingi ka ng dispensa at kung maaari, pabalikin mo sila bukas. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala sa kanila. Magpahinga na po kayo. Lumabas ang binata at hinarap ang mga pasyente. Papauwiin na sana nito ang mga tao. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaking nakasuot ng sombrerong debanig. Nakaupo ito sa sala habang kausap ang isang pasyente. Natulala sa kinakatayuan ng binata. Hindi to makapaniwala na nagbalik na ang tiyuhin. O Romar, anong tinutunganga mo dyan? Bakit hindi mo kunin ang mga lana? Magsisimula na ako sa panggagamot. Wika ni Gadwin. Dali-dali namang kumilos ang binata. Tarantang inabot ang mga gamit sa tiyuhin. Kayo nga po ba yan, Tio Gadwin? Sino pa ba sa tingin mo? Kayo din po yung lalaking pumunta dito Yung nagbato ng tigalpo sa akin Oo, ako nga yun. Sinubukan ko lang kung lumakas ka na. Pero mukhang hindi mo pinag-aaralan yung lahat ng itinuro sa'yo ni tatay. Hindi pa po kasi ako handa, Tio. Kaya nagdadalawang isip ako. Mamaya hindi ko rin magawang makapanggamot Minsan ang pag-aalinlangan ng nagiging hadlang para magtagumpay tayo. Pero ayos lang yan. Ngayong nandito na ako, wala ka ng dahilan para hindi matutunan ng lahat ng mga nalalaman ko. Kung ikaw mismo ang magiging maestro ko, edi walang problema. O siya, tulungan mo muna ako dito. Marami pa tayong gagamutin. Nagpatuloy sa panggagamot ang dalawa. Nagtaka si Mang Cardo kung bakit hindi kaagad nakabalik si Romar, kaya lumabas ito ng silid. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nang makita si Gadwin na inaasikaso ang mga pasyente, hindi na nagpahalata ang matanda. Muli itong bumalik sa silid upang magpahinga. Ngunit sa kaloob-looban nito, masaya si Mang Cardo dahil sa wakas, bumalik na ang anak. Gabi na nang matapos ang dalawa sa gamutan. Masaya si Romar dahil hindi na sayang ang pagod ng mga tao sa pagpunta. Nilunasan ni Gadwin ang kanilang mga sakit. Kinabukasan, maagang bumangon si Roman, nagsibak na mga kahoy na panggatong. Maya-maya ay lumabas si Gadwin bit-bit ang timba. Iwan mo muna mga yan. Samahan mo kung mag-igib ng tubig inumin sa balon. Inilapag ni Romar ang palakol. Kumuha ng isa pang balde. Nagtungo ang mga ito sa balon. Kaso nga lang napakaraming tao. Mukhang kailangan pa nating pumila. Ayos lang ba kayo? Kung gusto mo, balikan mo na lang ang ginagawa mo. Ayos lang po, Tio, at isa pa. Konti lang naman yun Matatapos ko rin yung pagsisibak ng kahoy bago man ang halian. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ng mga ito na nagbubulungan ang mga tao, isa-isang umaalis sa lugar. Anong problema? Bakit nag-aalisan ng mga tao? Tinignan ni Romar ang balon. Laking gulat nito dahil kulay itim na ang tubig. Naglalabas ng napakabahong amoy. Tinanong ng binata ang mga tao. Napag-alaman na bigla na lang naging ganon ang tubig nang wala namang dahilan. Ano kaya ang problema? Bakit biglang nangitim yung tubig sa balon? Sandali lang. Parang nakakapagtaka. Biglang umitim yung tubig.
Sa pagkakaalam ko, napakalalim ng balon na yan. Hindi basta-bastang nangingitim. Konektado yan sa bukal sa kabundukan eh. Maliban na lang kung Sinadyang lasunin ng tubig. Mukhang alam ko na kung sino may gawa nito. kailangan nating kausapin si tatay. Pero teka, alam niya ba na bumalik na ako? Hindi pa siya lumalabas ng silid ah. Yan din ang inaalala ko eh. Masama ang pakiramdam ni Lolo kagabi. Kaya nga hindi siya lumabas ng silid para manggamot eh. Kaninang umaga, hindi rin siya bumangon para magkape. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Dali-daling umuwi ang dalawa. Tinignan sa kwarto ang matanda. Hindi pa ito bumabangon. Tay, kumusta po ang pakiramdam nyo? Pasensya na po ha, kung ngayon lang nakauwi. Hindi na mahalaga ang bagay na yon, Gadwin. Ang importante nandito ka. Nahaharap tayo sa isang malaking hamon. Isang mambabara nga nagdudulot ng sakit sa baryo natin. Kilala ka ng taong yon. May ideya ka ba kung sino siya? O tay, kilala ko ang taong yon. Si Nonong. Minsan ko na siyang nahuli nang barangin niyang isa sa mga naging pasyente ko. Ang pagkakamali ko lang, binuhay ko pa siya. Siguradong naparito siya para magiganti. Masyado nang maraming pinahirapan ng taong yon. Sa palagay ko, oras na para tapusin mo ang sinimulang laban. Yun din ang dahilan tay kung bakit ako lumantad. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako lumayo eh. Nasa paligid lang ako, nagpapalakas at nag-iipon ng mga bagong kalaman. Alam ko, pero aaminin ko din. Inakala kong nawala na sa loob mo ang panggagamot. Hindi maaaring mangyari yun tay. Ito ang buhay na nakagisnan ko at hindi maaaring talikuran ang katungkulang sinumpaan natin sa Diyos Ama. Ako lang pala ang nag-iisip ng masama. Pasensya ka na anak, dahil napakahina ko na ngayon, hindi na kagaya ng dati. Hindi ka uminatay. Nagkataon lang na sunod-sunod ang ataking ginawa ng mga kalaban. Pero wag kang mag-alala. Ngayong nakabalik na ako, magkasama na tayong lalaban. Gusto ko rin pong tumulong, tiyo. Kaso, hindi pa ako ganun kabiyasa sa gamutan eh. Kakailanganin ko ang tulong mo, Romar. Ang simpleng bagay na ginagawa mo, malaking tulong na yon para sa amin. Halika na, tulungan mo muna akong gamutin si tatay. Matapos ang pag-uusap, hinanda ni Romar ang gagamitin ng tiyuhin. Sinimulan ni Gadwin ang panggagamot sa ama. At nang matapos ito, parang walang nangyari. Muling nanumbalik ang lakas ni Mang Cardo. At sa pagkakataong iyon, magkasabay nilang hinarap ang mga magpapagamot. Paano yan, tiyo? Siguradong nakarating na kay Nonong na nandito ka. Ayos lang na malaman niya na nandito ako. May binabalak ako eh. At dito ko kakailanganin ng tulong mo. Po, anong gagawin ko? Simple lang. Magpapanggap ako na ikaw. Nag-usal ng dasal si Gadwin at inihip sa hangin. Nanlaki mga mata ni Romar dahil nang tignan nito ang tiyuhin. Parang nakatitig siya sa salamin. Paano mong nagayang itsura ko, tiyo? Isa ito sa mga kakayahang natutunan ko nung umalis ako. Isa itong uri ng sabulag. Nagagawa kong linlangin ang paningin ng sinuman. Parehong may kakayahan at wala. Hindi nila malalaman ang totoo kong pagkatao. Dati pati ang aura ko, natatago ng sabulag na ito. Saan naman po nang galing ang kakayahan na yan? Dahil sa mutyang ito. Inilabas ni Gadwin ang suot na kwintas. Isa itong itim na bato na may mga butas. Mabigat na parang yari sa bakal. Ano naman po yung batong yan, tiyo? Hindi ordinaryong bato ang hawak ko, Romar. Ito ay mutya ng bulalakaw. May kakayang itago ang totoong katauhan ng may tangan sa tamang paggamit at pagbasa ng mga orasyon.
Kaya din itong magtanggal ng kakayahan ng kahit sinong may tangan. Kahit pa mambabarang, Tiyo? Oo, Romar. Kahit ang pinakamalakas na mambabarang, kayang tanggalin ng kakayahan. Ito ang sekretong hindi pa nalalaman ni Nonong. Ngayon, anong gagawin ko? Magtago ka. Hayaan mo nga akong tumulong kay tatay mamaya. Antayin mo ang hudyat ko. At sa oras na magpakita si Nonong, doon ka lumabas. Kinagabihan, nang mailahad ni Gadwin ang plano sa pamangkin, tinuloy nito ang panggagamot. Maging si Mang Cardo ay hindi nakilala ang binata. Inakala nito, si Romar pa rin ang katuwang sa panggagamot. Romar, nasaan ang tiyuhin mo? Akala ko ba tutulungan niya tayo dito? Ako po to, tay. Huwag ka lang magpapalata. Nagulat si Mang Cardo nang marinig ang boses ng anak. Aba, anong kalukuhan ang ginagawa mo, Gadwin? Ano bang balak mo? Basta, tay. Walang dapat makaalam na ako ito. Malakas ang suspetsya ko na mauhuli natin ngayon si Nonong. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya ay isa sa mga pasyente ni Mang Cardo ang dumating. Ang isang ito ay biktima ng mambabarang. Humanda ka na. Susubukan ko siyang hulihin. Hindi na kailangan, tay. Kailangan mo lang malaman kung saan siya nagtatago nang sa ganon ako mismo ang pumunta sa kanya. Paano kung gagawin yon? Bago ko pa malaman, kagad na siyang kumakalas. Ilang beses ko nang sinubukan ang bagay na yon, pero hindi ko talaga magawang huliin ng mambabarang. Pinakiusapan ng matanda ang mga tao na kailangan niyang unahin ng nabarang dahil nag-aagaw buhay na ito. Pumayag naman ang mga tao. Sinimula ng dalawa ang panggagamot. At sa tulong ng mga bagong kaalaman ni Gadwin, nagawa niyang pasanibin ang mambabarang. Sa palagay ko, nasa katawan ng pasyente mo mambabarang. Huwag ka magpapala, tatay. Hindi niya alam na nandito ko. Anong ginawa mo? Pati ang boses mo nagpako. Paano mo siyang naigapos sa katawan ng pasyente? Sa susunod ko na ipapaliwanag, tay. Sa ngayon, subukan mo magtanong. Sikapin mo magtagal ang pag-uusap. Hanggang 5 minuto lang ang kaya kong itagal, Gadwin. Masyado nang mahaba ang 5 minuto, tay. Kaya kong matunto ng kinaroroonan niya sa loob lang ng 3 minuto. Sinimulang kausapin ng matanda ang mambabarang na nakasabit sa katawan ng pasyente. Kaso nga lang hindi ito nagsasalita. Alam ng matanda na nakasapi na ito dahil iba ang kilos ng kanyang ginagamot. Patuloy na nagsasalita ang matanda, nagtatanong ng kung ano-ano, hanggang sa tuluyang matukoy ng binata ang kinaroroonan. Mukhang walang pag-asang sumagot ang mambabarang na ito, anak. Anong susunod mong gagawin? Ako nang bahala, tay. Asikasuin mong pasyente. Halika na, Romar. May tutugisin tayong mambabarang. Hindi na nagtanong pa. Bagaman nag-aalala kay Romar, sinigurado ng binatang pangangalagaan ang pamangkin. Pinuntahan ng dalawa ang pinagtataguan ni Nonong. Nakita nila itong nakatayo sa labas ng bahay. Pawis na pawis. Nang mga sandaling ito, 2 Romar ang nakikita ng mambabarang. Anong ginagawa mo dito, bata? Huwag mong sabihin na ikaw ang nakasagupa ko kanina. Ako nga. Bakit hindi ka naniniwala? Imposible. Alam kong wala kang kakayahan. Ni hindi mo nga nagawang protekta ng iyong sarili nung una tayong magkita. Pasensya ka na. Hindi kasi ako nakapaganda ng mga oras na yun eh. At isa pa, bakit ko naman ipapaalam sa'yo ang kakayahan ko? Nang mga sandaling iyon, si Romar ang kausap ni Nonong. Nakatayo lang si Gadwin sa tabi ng pamangkin. Napansin ni Nonong ang isa pang Romar. Nalaman niya ang plano ng binata. Isa sa inyo ay ilusyon.
Hindi ko alam na may tinatago ka palang ganyang kakayahan. Isang tao lang ang kilala ko na may kakayahan na gumawa ng ilusyon at yon ang duwag mong tsuhin. Ganun ba? Pasensya na pero hindi duwag ang chewin ko. Sa katunayan, nandito siya ngayon. Nagulat si Nonong nang sabihin nito ni Romar. Matapos ay sabay na tumakbo ang dalawa. Papalit-palit ng pwesto para lituhin ng mambabarang. Kaso nga lang nakagawa ito ng paraan para matukoy kung sino sa kanila si Gadwin. Nagbato ng tigalpo. Tinamaan si Romar at natumba. Naiwang nakatayo si Gadwin. Hindi mo ko malilin lang, Gadwin. Ginamit mo pa ang pamangkin mo para lansin ako. Nandamay ka pa ng inosente. Huwag mo kong alalahanin, tiyo. Ngayon na ang pagkakataon para matalo mo ang taong yan. Huwag mong sayangin. Nagulat si Nonong. Nakapagsalita pa si Romar sa kabila ng malakas sa tigalpong ibinato. Paano mong nagawang makapagsalita? Malakas ang tigalpo na ibinato ko sa'yo. Dapat paralisado ang buong katawan mo. Huwag ka nang magulat, Nonong. Hindi lang ikaw ang umuunlad sa larangan ng lihim na karunungan. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Gadwin. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinakatayuan ni Nonong. Idinikit sa katawan ng mambabarang ang hawak na mutya ng bulalakaw. Nung una, hindi nito nararamdaman ang epekto. Ngunit nang maglaon, unti-unting bumigat ang pakiramdam. Hanggang sa tuluyang nakalas ang binato niyang tigalpo kay Romar. Nangangahulugan, nawawala na ng bisa ang kanyang mga dasal pang proteksyon. Ano tong idinikit mo sa akin? Tanggalin mo. Bitawan mo ko. Bakit? Ramdam mo na ba ang unti-unting pagkalas ng kakayahan mo? Yan ang epekto ng mutya ng bulalakaw. Unang tatanggalin nito ang kakayahan mo sa paglalagay ng depensa. Ikalawa, higupin ito ang anumang enerhiya mula sa katawan mo at sa mga mutyang tangan. At ang pinakauli, tuluyan ka ng hindi makakagamit ng dasal. Mawawala ang kakayahan mo sa pambabarang. Walang yaka, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Magbabalik ako at maniningil. Ikinalulungkot ko, Nonong. Pero hanggang dito ka na lang. Noon pa sana kita tinapos eh. Kaso, may awa pa akong naramdaman. At aaminin ko, umasa ako magbabago ko eh. At gagamitin ang kakayahan sa tama. Pero nagkamali ako. Nabulag ka sa kapangyarihan at salapi. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mong pagkakasala. Hawak pa rin ni Gadwin ang mutya habang nakadikit sa katawan ni Nonong. Unti-unting tumanda at tila natuyo ang balat ng mambabarang hanggang sa tuluyang naging abo. Dito naglakas ang labang nagsimula. Maraming taon na ang nakakaraan. Tuluyang gumaling ang mga tinaniman nito ng sakit. Ngayong wala na si Nonong, siguradong hindi na babalik yung sakit ng mga pasyente, tiyo. Huwag ka magpapakasiguro, Romar. Maraming gaya niya sa paligid na maaaring magasik ng lagim anumang oras. Kaya handa mo ang sarili mo dahil magsisimula na ang totoo mong pagsasanay. Pag-uusap ng dalawa. Tinuruan ni Gadwin ang pamangkin sa larangan ng panggagamot. Kalaunan nagawa nitong matutunan ang lahat ng karunungan taglay ng kanilang angkan. Si Romar ang humalili sa kanyang lolo Cardo. Samantalang si Gadwin, patuloy lang na inaalalayan ang binata sa kanyang magawain. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nanggagamot si Romar. Bagaman wala na ang lolo at Shuin, taglay nito ang mga karunungang namana. Ang isang uri ng mutya na humihigop ng lakas ng lihim na karunungan. Bagong istorya pa rin ang kasunod, mga kabayan. Simula na ang kwento.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gino. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Paminsan kung sino pa ang inakala nating masama, siya pa ang may mabuting kalooban. Ito ang kasabihan na napatunayan ng ating tampok na karakter. Isinilang sa pamilyang Kristiyano itong si Gino. Pastor ang ama. At ang ina ay naglilingkod din sa kanilang simbahan bilang guro. Nagtuturo ito ng katekismo sa mga batang miyembro. Ibinibigay ang aral ng salita ng Diyos. Nang mga panong ito 18 taong gulang na si Gino, nag-aaral sa kolehiyo sa kursong theology. Balak nitong sundan ang yapak ng ama, maging isang pastor. Bilang batang lumaki sa pangaral at alituntunin ng Biblia, hindi lingid kay Gino ang tungkol sa mga masasamang elemento. Ngunit ang tanging pinagkaiba, anghel at demonyo lang ang kanilang pinaniniwalaan. Namulat si Gino sa paniniwalang hindi totoo ang mga aswang at engkanto. Kaso nga lang nabago ang lahat ng ito nang minsan silang dumayo sama sa isang liblib na sityo sa kanilang bayan. Ginagawa ito ni Pastor Henry para magpalaganap ng salita ng Diyos at dalhin ng mga tao palapit sa kanya. Kaso nga lang hindi naging maganda ang karanasan ng mag-ama sa sityong iyon. Kung ano ang nangyari, malalaman sa pagpapatuloy ng kwento. Nandito na tayo sa sityo. Pakidala ng bag ko. Pagbaba mo ng sasakyan, anak. Wika ni Mang Henry. Habang bumababa ng sasakyan, nakarating na sila sa isang malayong sityo na sakop ng kanilang bayan. Medyo masukal na ang daan sa paligid at kung titignan, iilan lamang ang mga bahay. Paanan na ito ng kabundukan kaya wala gaanong nakatira dahil hindi naabot ng elektrisidad ang lugar. Parang ang layo sa kabias na nitong napili mong lugar, tay. May mga tao pa kaya dito? May nakita ako mga bahay, Gino. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Ang sabi nga ng mga pastol, kahit 1 o 2 tao lang ang makikinig sa'yo, huwag kang magdadalawang isip na ipalaganap ang salita ng Diyos. Opo, tay, alam ko naman yun. Kasong inaalala ko, napakalayo nito sa bayan. Baka abutin pa tayo ng ulan. Magtiwala ka lang. Panginoon ang magbibigay ng lahat ng ating mga kailangan. Halika na, magsimula na tayo magbaybay. Pag-uusap ng mag-ama. Naglakad ang mga ito papunta sa unang bahay. Sinalubong naman sila ng mga tao. Nangaral si Pastor Henry. Pagkatapos ay lumipat ito sa ibang bahay. Kaso nga lang sa pagkakataong iyon, hindi sila pinatuloy ng nakatira. May mga tao palang ayaw makinig ng salita ng Diyos, tay? Hindi lahat ng tao makukuha natin ang kalooban. Minsan panapanahon lang yan eh. Siguro hindi pa oras para marinig nilang magandang balita. Hindi pa sila tinatawag ng Panginoon. Pero darating ang oras, sila mismo maghahanap ng kaharian ng Diyos. Wika ni Mang Henry. Habang nag-uusap ang mag-ama, may lumapit na matandang babae. Mukhang uulan na. Bakit hindi mo na kayo tumuloy sa aking tahanan? Ay naku, oo nga po. Maraming salamat, nanay ha. Pero tutuloy na lang po kami siguro sa pagbaba ng bayan. Hindi na kayo makakadaan sa kalsada. Maya-maya lang, balot na ng putik ang daan. Tignan nyo, umuulan na sa taas ng bundok. Nakita ni Pastor Henry ang makapal na ulap sa kabundukan. Tila alam niyang malakas na ang ulan doon. Mukhang hindi na tayo makakabalik ng bayan ha. Sige po, nay, tara na. Saan po ba bandang bahay nyo? Malapit lang naman dito. Tara, bago pa tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Sige po, nanay. Gino, sumama ka na.
Ayusin ko lang yung pagpaparada ng sasakyan. Matapos maayos ang sasakyan, sumunod na din si Pastor Henry sa matanda. Nakita nito ang tahanan at namangha dahil punong-puno ng mga namumulaklak na halaman ng paligid. Isang binata ang nag-abot ng maiinom sa dalawa. Magandang hapon po sa inyo. Eto, may inom. Sandali lang po ah. Kukunin ko lang yung pagkain sa kusina. Siguradong gutom na kayo. Maraming salamat ha. Napakabait nyo ha. Magpalain nawa kayo ng Panginoon. Ito lang ang paraan para makabawi kami sa kasalanan ng aming angkan sa Ama. Ang paggawa ng kabutihan sa mga tao. Bagyang napaisip ang pastor sa sinabi ng matanda. Iba ang pagkakaunawa niya. Lahat naman tayo may obligasyon sa Ama na kailangan nating tuparin. Ito ang ating misyon sa mundo at pangunahing dahilan kung bakit tayo nalikha. Hindi mo nauunawaan ang sinabi ko, Pastor. Pero hindi na yon mahalaga. O siya, kumain na kayo bago pa lumamig ang kape at ang suman. Habang kumakain ng dalawa, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Halos hindi na makita ang daan. Mukhang hindi talaga tayo makakauwi, Tay. Sobrang lakas ng ulan, no? Imposible talaga makababa kayo sa bayan sa ganyang kalakas na ulan. Dito na po muna kayo magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga titila din po yan. Mas ligtas ang pagbaba ng bayan. Wika ni Godoy. Oo nga naman. May bakante pa namang kwarto dito. Yun nga lang. Lamparang degas lang ang aming ilaw. Ayos lang po. Wala pong problema sa amin yun. Sanay po kami sa ganitong buhay, Lola. Melchora ang pangalan ko. At ito naman ang aking apo, si Kutoy. Ako naman po si Henry. At ito ang anak ko, si Gino. Pastor po ako sa isang simbahan doon sa bayan. Ikinagagala ko po kayo makilala. Ganon din kami. Ikinalulugod kong tanggapin kayo sa aming tahanan. Buong gabing nag-usap ang mga ito sa sala hanggang sa dalawin ng antok ang matanda. Nagpaalam na upang matulog. Kaso nga lang laking pagtataka ng mag-ama nang magsabi si Godoy na mananatili itong gising. Sige na po, Lola. Ako na pong bahalang magbantay, magpahinga na kayo. Pumasok ang matanda sa silid habang naiwan naman si Godoy. Sinarado ang pintuan at bintana. Bakit kailangan magbantay? At saka sinong dapat bantayan? Kayo ho. Kayo yung dayo sa lugar eh. Siguradong marami ang dadayo para bisitahin kayo. Bakit kami kailangan bantayan? Kung dadalaw sila at mabuti naman ang intensyon, hayaan natin. Hindi niyo po naiintindihan, Pastor. Sila ay mga nilalang sa paligid na balak kayong gawing hapunan. Hindi lahat ng nakatira sa baryong to, tao. Teka, anong ibig mong sabihin, Godoy? Anong hindi tao? Ewan ko kung maniniwala kayo sa mga sasabihin ko ha. Pero may mga aswang na nakatira dito eh. Kabilang kami ni Lola Melchora sa mga yon. Magtatanong pa sana si Gino nang biglang may kumatok sa pintuan. Tatayo sana si Godoy para pagbuksan nang biglang lumabas ng silid si Aling Melchora. Sandali lang, Godoy. Hayaan mong ako ang magbukas ng pinto. Naglakad ang matanda papunta sa pintuan. Bagya itong binuksan. Magandang gabi, Aling Melchora. Balita ko may mga panauhin kayo. Mula yan sa bayan, hindi ba? Maaari ba namin silang makita? Wika ng lalaki sabay labas ng bahay. Nilingon ng matanda sina Pastor Henry. Sinenyasan na huwag mag-iingay. Pasensya na, Ador. Pero tulog na ang aming panauhin. Nagpapahinga sila dahil pagod sa mahabang araw ng pangangaral.
Naaamoy ko ang mga panauhin. Baka naman pwede silang masilip kahit sandali lang. Magtigil ka, Ador. Baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita. Batas ko ang masusunod dito. Guys, bakit ba ang hilig mong ipagtanggol ang mga dayo? Wala naman silang ginawa kung hindi tuligsain ang uri ng pamumuhay na meron tayo. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa bagay na yan. Sinabi ko sa inyo noon pa man, wag na wag yung gagalawin ng mga bisita ko o sino mang dadalaw sa aking pamamahay. Bagyang tumaas ang boses ng matanda. Dito na nakaramdam ng tensyon si Gino, kaya binulungan si Godoy. Sino ba ang mga taong yan? Bakit gusto nilang pumasok? Sila ang mga sinasabi ko sa inyo. Kaya hanggat maaari, huwag kayong gagawa ng ingay. Nagkatinginan ang mag-ama. Sa pagkakataong ito maging si Pastor Henry, unti-unti nang nakakaramdam ng takot. Ramdam ni Gino na may kung anong gumagalaw sa bubong, kaya muli itong nagsabi kay Godoy. Parang may tao sa bubong. Anong ginagawa nila? Bakit sobrang porsigido nilang makapasok? Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, balak nila kayong gawing hapunan. Halika na, Gino. Pumasok tayo sa silid ni Lola Melchora. Doon mas ligtas kayo. Hindi magagalaw ng mga nasa labas. Sinasabi mo ba na aswang ang mga tao na nasa labas ng bahay? Hindi kaya mga lasing lang na nanggugulo? Maniwala kayo o hindi, Pastor. Mga aswang ang taong nasa labas. Dumito lang kayo sa silid. Wag na wag lalapit sa bintana. Delikado. Kami nang bahala ni Lola. Matapos magsalita, sinarado ni Godoy ang pintuan at lumapit sa matanda. Naroon pa rin ang taong nagngangalang Ador. Pilit tinutulak ang pintuan. Sige na, tanda. Papasukin mo na kami. Huwag mong sarilinin ang biyaya. Huwag mo akong pilitin, Ador. Umalis na kayo kung ayaw niyong magkagulo. Narinig mo ang sinabi ng lola ko, Ador. Umalis na kayo. Dahil kung patuloy kayong magmamatigas, baka hindi nyo magustuhan ang susunod na mangyayari. Huwag na huwag kayong matutulog. Dahil sa oras na ibaba nyo ang depensa nyo, hindi kami magdadalawang isip na pasukin ang tahanan. Punong-puno na kami sa pagtatanggol na ginagawa nyo sa mga tao. Alam nyo naman kung ano ang silbi nila para sa atin. Pagkain lang sila, tanda. Hindi mo sila dapat pinag-aaksayahan ng simpatya. Kung ang turing nyo sa mga tao ay pagkain, ibahin nyo kami. Matagal ko nang winaksi ang pagkain ng laman ng tao dahil lalong nadadagdagan ang kasalanan natin sa Ama. Hindi ko hahayaan na ang henerasyon na nagmula sa akin sasapitin ang dinanas ng aming mga ninuno. Sapat ng kaparusahan ang sumpa sa katauhan namin. Pinapatunayan mo lang na mahina ka, Aling Melchora. Hindi na ikaw ang tinitingala at kinakatakutang pinuno ng mga aswang. Siguro panahon na para may pumalit sa'yo. At anong gagawin mo, Ador? Wag na wag kang magkakamali dahil hindi ko kayo uurungan. Nare-respeto namin ang inyong paniniwala kaya sana ganun din ang gawin nyo. Wag na wag mong iisipin na mahina kami. Hindi lang laman ng tao ang nagbibigay ng lakas. Subukan niyong manggulo ngayong gabi. Matitikman niyo ang bangis ko. Masyado kang mayabang, Godoy. Wag na wag kayong matutulog. Sisiguraduhin ko na hindi kayo magigising. Dinig ni Gino ang pinag-uusapan, maging si Pastor Henry. Hindi makapaniwala
napadpad sila sa isang baryong pinamumugaran ng mga aswang. Hindi ko inaakala na mararanasan natin to, Gino. Panginoon, patnubayan niyo kami. Huwag niyo po sanang hayaang mapahama kami ng anak ko sa kamay ng mga nilalang na ito. Wika ni Pastor Henry. Maya-maya ay pumasok si Godoy sa silid. Nakangiti ito. Patunay lang na wala ng panganib sa labas. Umalis na sila, Pastor. Kaya maaari na kayong lumabas ng kwarto. Maraming salamat sa Diyos. Pero kumusta ang Lola Melchora mo? Maayos po siya, Pastor. Wala pong makakapanakit kay Lola dito. Ginagalang po siya ng lahat ng mga aswang. Maliban na lang kay Ador. Talagang napakasama ng ugali ng isang yun. Pasensya na kayo kung humantong sa ganito ang inyong pagbisita. Kutoy, alam kong hindi matatapos ang gabing ito nang walang gagawin si Ador. Maging alisto ka. Huwag hahayaang nakabukas sa mga pintuan. Opo, Lola. Ako na pong bahala sa mga yun. Hindi ko hahayaang madampian ng kamay nilang mga bisita natin. Inakala ng pastor na hindi na babalik ang mga aswang dahil tahimik na ang buong paligid. Lingid sa kaalaman ng mga ito, napansamantalang katahimikan ang mararanasan. Ilang minuto ang nakalipas. Muling kumalabog ang bubong ng bahay. Napatayo si Gino at lumapit sa ama. Talagang hindi titigil ang mga lintik na to Lola, payagan niyo po akong harapin sila. Kung hindi nyo yun gagawin, siguradong hindi sila titigil. Kung sa bagay tama ka, Godoy. Pero mag-iingat ka dahil tuso si Ador. Kahit pangkaraniwang aswang lang siya, may kalakasan pa din. Alam ko, Lola, pero hindi uubra sa akin ang lakas na yon. Lumabas ng tahanan si Godoy upang harapin ang mga aswang na nanggagambala. Sumilip naman sa siwang ng bintana si Gino para makita ang mga pangyayari. Nakatayo sa bakuran si Godoy habang bumubuhos ang malakas na ulan. Hinahamon nitong lumabas si Ador at harapin siya sa isang laban. Kaso nga lang walang nagpakita. Alam ng binata na nasa paligid lang ang mga kalaban, kaya hindi to nagpakampante. Madilim ang labas ng bahay dahil sa malakas na buhos ng ulan. Walang lampara ang nakasindi dahil basa ang mga ito. Tanging liwanag mula sa sulo ng tahanan ang nagsisilbing ilaw. Ngunit namangha ng husto si Gino dahil tila hindi alintana ni Godoy ang madilim na paligid. Manalig ka sa kakayahan ni Godoy. Kung may pinagmamalaki man kami sa pagiging aswang, yun ay ang aking apo. Isa siyang gabunan at taas do kong sasabihin na mula sa aking henerasyon ng batang yan. Ulila na sa mga magulang si Godoy, kaya siya ang nangalaga simula pagkabata. Alam ng matanda, may magandang kinabukasang nag-aantay sa apo, kaya naman walang pagdadalawang isip itong kinupkop. Maya-maya, nakarinig ng kalabog si Godoy. Ilang sandali lang, isang malaking aso ang nagpakita. Sinugod nito ang binata. Sinalubong naman ni Godoy ang nilalang at pinigilan. Habang nakikipaglaban sa malaking aso, isa pang nilalang ang lumapag mula sa bubong. Sa pagkakataong iyon, figura ng tao ang nakita ni Gino. Sinugod nito si Godoy. Kinalmot sa likuran. Hinawakan ng maigpit ang kalabang aso at buong lakas na hinampas sa isa pang kasama. Kailang bang dalawa ang haharap sa akin? Sayang ang oras ko sa inyo. Wika ni Godoy habang hinihimas ang natamong pinsala. Nanlaki ang mga mata ng Ginoo dahil kitang-kita nito ang paghilom ng sugat ng binatang aswang. Nakakatakot ang anyo ni Godoy ng mga oras na yun. Bagaman nasa anyong tao, nagliliwanag ang pulang mga mata na animoy baga na nagmumula sa sinindihang uling.
Muling sumugod ang dalawang nilalang. Kinagat ng malaking aso sa balikat ang binata, habang ang isa, walang tigil na pinagsusuntok sa katawan ni Godoy. Nanatiling nakatayo ang binata na parang hindi nararamdaman ang mga atake. Hanggang sa nagawa nitong saluhin ang suntok ng kalaban. Saan mo kinukuha ang lakas na yan? Hindi ka na kumakain ng tao, pero bakit napakalakas mo pa rin? Ito ang sekreto ng aming lahi, Ador. Bagay na kinakatakutan ng karamihan sa inyo. Ngayon ipapamalas ko sa iyo ang rason kung bakit nare-respeto kami ng kapwa natin aswang. Hinila nito ang braso ni Ador. Hinampas sa malaking aso. Napasigaw ang nilalang dahil tumusok sa katawan nito ang matatalas na kuko ni Ador. Sinakal ng binata ang aso at dahan-dahang itinaas. Sinipa nito si Ador. Tumalsik sa malayo. Kinuha ang pagkakataon upang tuluyang tapusin ang kalabang nilalang. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, dinukot ni Godoy ang puso ng malaking aso at sa mismong harapan ni Ador, walang pagdadalawang isip na kinain. Halos isuka ni Gino ang lamang loob nang makita ang ginawa ni Godoy. Matapos kainin ng puso, hinarap si Ador na noon ay nanginginig na sa takot. Patawad, Godoy. Hindi na ako ulit pakiusap. Buhayin mo lang ako. Kusa akong lalayo sa lugar. Pakiusap ng aswang habang umaatras. Pasensya ka na, Ador. Pero hindi ko na maaaring pagbigyan ng kahilingan mo. Ilang beses na kitang binalaan, pero hindi ka pa rin tumigil. Hindi mo ako masisisi. Maraming taon kaming nagtiis sa karne ng mga hayop. Mga aswang kami na nasanay na kumain ng laman ng tao, kaya hindi mo maaalis sa amin ng masabik. Gaya ng sinabi ko, huli na para sa paliwanag mo. Biglang nawala si Godoy. Kinuha naman ni Ador ang pagkakataon para tumakas. Hindi pa man ito nakakakbang. Biglang nahulog ang kanyang ulo. Tuluyang bumagsak ang katawan sa lupa. Muling nagpakita si Godoy at sa pagkakataong iyon dinampot nito ang ulo ni Ador at itinaas. Alam kong nanonood kayo. Magsilbisa ng aral sa lahat ang nangyari kay Ador. Simula ngayon, walang sino man sa inyo ang gagalaw sa aming mga panauhin o iba pang mga dayo sa lugar na ito. Ang sumaway sa utos, sasapitin ng ganitong uri ng kaparusahan. Biglang nagpulasan ang mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Kasabay nito, ang pagtila ng ulan. Hindi na naramdaman ni Aling Melchora ang presensya ng mga nilalang sa paligid, kaya binuksan niya ang pintuan. Godoy, iligpit mo na ang katawan ng mga yan. Ilang minuto na lang sisikat na ang araw. Ayokong makakita ng abo ng kapwa nating aswang sa bakuran. Opo, Lola. Ako na pong bahala. Hindi makapagsalita si Pastor Henry dahil sa mga nasaksiyan. Ni minsan, hindi nito naisip na totoo pala ang mga aswang. Tay, nananaginip ba ako? Sa palagay ko hindi. Nakita ko ang mga nakita mo. Imposibleng magkasabay tayong nananaginip. Ni minsan, hindi ko nakala na totoo pala yung gaya nila Godoy. Ngayon ko lang napatunayan na hindi lang tayo mga taong namumuhay sa mundo. Bago pa man nilalang ang tao sa mundong ibabaw, narito na kami. Ang tawag niyo sa amin, mga pinanubol o sinumpang anghel. Ang ilan sa amin ay tuluyang niyakap ang pagiging masama. Ngunit may ilan din na pilit na gumagawa ng kabutihan upang ikarangal ng amang may likha. At sa pag-asang muli kaming tatanggapin sa kaharian kung sakaling kami ay pumanaw. Ipagdadasal ko po sama na tanggapin kayo sa langit.
Ngunit kailangan ko rin ng tulong nyo. Ipagpatuloy nyo ang paggawa ng mabuti at pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil ang pagpapatawad ng ating Ama ay walang hangganan. Tamang anak ko, Aling Melchora. Nagpapasalamat kami. Dito kami napunta sa lugar nyo. Lalong nabuksan ang aking isip tungkol sa mga bagay-bagay. Aminin ko, tumanda na ako ng ganito, pero kulang pa rin ang mga nalalaman ko. Ilang minutong nakalipas, sumikat na ang araw. Nagpaalam na ang mag-ama na babalik sa bayan. Nadiskubre nila, hindi totoo ang sinabi ni Aling Melchora na natabunan ng putik ang daan. Ginawa niya lang ito upang mapanatiling ligtas ang mag-ama. Dahil alam niya, susunod sila Ador. Sa pagdaan ng mga araw, paulit-ulit na bumabalik si Gino sa lugar. Naging matalik na kaibigan si Godoy. Kalaunan nakapagtapos ng pag-aaral ang binata, inordinahan bilang pastor. Pinag-aralan nito ng husto ang tungkol sa pinagmulan nila Godoy. Napag-alamang totoo ang sinabi ni Aling Melchora. Bago pa man magsimula ang buhay sa mundo, naunang manirahan ang mga elemento gaya ng engkanto, aswang at mga duwende. Sila ang pinakaunang tagapangalaga na nilikha ng Ama at nang dumating ang mga tao, pinaubayan nila ito. Nagtago sa kalikasan, gumawa ng sariling mundo na hindi nakikita ng mga tao. Bagaman may ilang nabigyan ng kakayahang makapasok at masilayan ang mundo, minabuti nilang wag isa publiko ang mga nalaman para mapangalagaan ang balanse. Isang mahalagang aral ang natuklasan ni Gino sa lugar na yon. Kailanman hindi niya makakalimutan ang karanasan. Sa paglipas ng mga taon, kinakailangan ng binatang umalis sa bayan dahil napili nitong magtayo ng simbahan sa ibang bahagi ng probinsya. Ganun pa man, kahit malayo na sa mga kinikilalang kaibigan, hindi pa rin malilimutan ni Pastor Gino ang kanyang mga karanasan. Lalong-lalo na nang makilala ang mga tinaguriang pinanubol, mga sinumpaang anghel, ang mga aswang.